Abet, tara. Dali, titingnan natin kasi. Saan? Ay, sa kabit. Yun. Aba, nandito na pala si Kian. Honda po pala ay may special features. Ito, meron siya tsaka i-ano mo yun. Tapos, kapag inano mo yan, pwede mo nang mababa. So, wala akong kasama. Paano ko siya mag-go? Ayan. Pag inapon nyo yan. Wait lang. Ayan. So, yun. Pag kinilik mo yan, pwede mo na itong mababa. Both side. So, lalaki yung compartment niya. Kahit dun sa kabila po. Sige na dito. Nababa natin lahat. Yan, lalaki na yung compartment niya. Pati kabila. Ito na. Yan, pag na-open mo na yan. Pwede ka dito matulog. Ayan yung features na sa features na sasakyan. Pero sa Honda Jazz. Mga tali-tali pa. Hindi pa natatali. Ayan. Diba? Ayan. Alright. Kasi ito dapat meron pa sa sakyan na gano'n. Para sa kanya. Nahanap daw. Checkpoint. At mabili rin pala kami dito yung car solutions saka microfiber. Dapat original yung microfiber na bibilhin. Grabe, sobrang bait ni Lord. Hindi ko akalain na magkakaroon na po kami ng family car. So yan nga po, nakabili po kami ng second hand car. Kasi hindi pa po namin kaya yung brand new talaga. Yun lang, pinag-pray namin na sana yung makuha ay ayos pa yung makina, yung parang halos bago pa. I mean, hindi naman halos bago pa. I mean, halos okay pa lahat. Ayan. So, napapasalamat ako kay Lord dahil ito na yung dream namin na mag-asawa, na magkaroon ng sasakyan.
So yun nga po, hindi naman po kasi tayo pinagbibigyan ni Lord minsan sa ating mga gusto, sa mga pangarap natin, dahil hindi pa niya will or hindi pa alam niya na hindi pa natin kaya. Mapablessing man yan, mapaproblema man yan, binibigay lang sa atin kung ano yung kaya natin. Kaya dapat hindi po tayo susuko. Kung sakaling dumaan po tayo sa matitinding problema, ay go lang, magtiwala ka lang kay Lord. Kasi ibibigay niya yan dahil binigay niya yan dahil para matuto ka, binigay niya yan para tumatag ka, binigay niya yan dahil gusto niya magkaroon ng direction yung buhay mo. So dapat ang sa atin lang na gagawin natin is magtiwala tayo kay Lord, magdasal tayo palagi, at yung mga problema dumarating sa atin, take it as a challenge, not a punishment. Kami po dumaan din po sa talagang sa hirap, yung laging may utang, yung ganyan po. Pero pinakita ni Lord kung gaano siya kabuti sa buhay namin. And alam ko na ganun din po ang mangyayari sa inyo, lahat ng mga natitiwala sa Kanya. So sobrang salamat po kay Lord. Yun nga po, hinanda talaga din ni Lord lahat. Dahil yun nga, yung bumili kami ng sasakyan doon sa Marikina. So, ang nag-asikaso yung kapatid ko talaga na bunso, si Pog. Sobrang salamat, Pog, sa pagtulong sa amin, sa pagbili ng sasakyan, sa pagpili, sa sobrang chinek mo lahat para maging maayos. Ayun, sobrang thank you, Pogs. And kay Kuya Joel na nag-check ng sasakyan. Si Kuya Joel, shout out sa'yo dahil siya po yung pinsan ko. Pinsan namin na mekaniko, matagal na siyang mekaniko. So, tinignan talaga lahat yung makina. Siya rin po nag-ayos nung naging problema nga sa makina. Yun nga, yung radiator, yun. Sa may radiator daw po is may problema. So, napalitan na rin po namin yun. Ayun, tapos dinala po nila dito ng mga kapatid ko. So, sobrang salamat sa inyo, kay Mama sa pagdadasal. Sobrang thank you. Ayan, paunti-unti natutupad po yung pangarap natin sa buhay by God's grace. Hindi po dahil sa marunong po kami or dahil magaling po kami. It's the will of God. It's the power of God. And all glory to Him sa lahat ng blessings na dumarating sa amin ngayon. Sa trabaho ko, sa trabaho ng asawa ko, especially sa trabaho ko, sobrang thank you kay Lord. Ginamit niya si Grace. Thank you, Grace. Naging instrumento si Grace para unti-unti ko rin matupad yung pangarap ko. So, sobrang salamat ayun sa mga taong sumusuporta sa amin at naniniwala sa amin mag-asawa, sa mga nagdadasal. Sobrang salamat sa inyo. Hindi ko na kayo maisa-isa, mga kapatid ko, yung sa side, sa mga inay tsaka itay sa Lache, lalong si Chan nagdadasal palagi, at sa mga kapatid pa po ng asawa ko. Yun, sobrang salamat sa mga support nyo. Ayan, so yun, may magagamit na kami dito sa sasakyan at ayun, sobrang happy po kami and God is so good. Ang tagal kong hindi masyadong nag-aano sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok or ano man. Kasi syempre, may mga struggles din talaga sa buhay. But now, yun, ayoko nang manahimik kasi gusto ko na ma-inspire yung iba na darating at darating na blessing, basta wag ka lang pong bibitaw. Sobrang salamat talaga kay Lord talaga, sobra. Hindi ko ma-imagine yung sarili ko minsan na mayroon na kami sasakyan. At di lang yan, yung mga bagay pa na blessing sa amin. Sobrang salamat talaga kay Lord. So yun lang mga ka-YT, I hope and pray na yung mga nakakapanood ulit ng vlog ko is magkaroon kayo ng hope sa buhay. Not all the time nasa baba, itataas din po tayo ni Lord. And kapag alam nyo natuto tayo, tapos nagtiwala tayo sa Kanya, everything will be okay. Yung dream mo sa buhay ay tutuparin niya paunti-unti, basta alam niya kaya mo na tanggapin ang bagay na blessing man yan o problema. Ayan, ibibigay na yan sa'yo ni Lord. So, sobrang salamat kay Papa Jesus. And ayun lang, keep trusting the Lord. Always smile. Yung problema nandyan lang yan. Mawawala din yan. Hindi yan permanent. So, yun. Marami po salamat sa mga sumusuporta pa rin sa akin dito sa YouTube. So, tuloy-tuloy lang po tayo sa buhay. Yun lang po. Thank you.